Idol Robin Padilla humanga kay Francis Leo Marcos. Ayon sa kanyang social media post, hindi ko kilala ng personal ang taong ito at lalong hindi ko siya nasundan. Idol Robin Padilla humanga kay Francis Leo Marcos. Ayon sa kanyang social media post, hindi ko kilala ng personal ang taong ito at lalong hindi ko siya nasundan. Pero naririnig ko ang pangalan ng taong ito dahil sa dami ng kanyang natulungan. Minsan ko na rin siyang tinawag na Pilipinong propeta na si Juan de la Cruz dahil siya ay naging inspirasyon sa mga manhid at mga malambot ang puso. Kaya't anuman ang tunay mong pangalan at pagkatao, hindi ka makakalimutan ng mga naghihikahos na mga Pilipino. Maraming salamat sa iyong kabutihan ng puso at sa iyong pakikipagkapwa sa tao, sa gawa hindi lamang sa salita. Naririnig kita mula sa kalawakan kahit magkaiba man tayo ng estilo. Iisa ang ating hangarin para sa digmaan laban sa kahirapan at ito ang tandaan mo sa mga nagawa mo para sa mga maralita at mga pobre. Sigurado ako kakampi mo ang nag-iisang Diyos at walang pinakamakapangyarihan kundi siya lang. Stay strong. Na yung sinasabing kaso ni Francis Leo Marcos na paglabag sa 9262 which is violation of yung 9262 violations of women and their children ay hindi po si FLM ang suspect doon sapagkat meron pala Francis Marcos na taga Nueva Ecija, isang vendor. Medyo nagkamali po ng pagbintang o pag-akusa kay Francis Leo Marcos doon sa kasong violation of 9262, violence against women and their children. Meron ho palang Francis Marcos na isang vendor sa Nueva Ecija. Kaya nga ho doon sa mga fans ni FLM, resolba na po yung kaso na ibinibintang sa kanya, yung violence against women and their children. Meron ho pala siyang kapangalan. Ano ba yan? Meron pala siyang kapangalan. Hindi akala po natin sabi ko nga doon sa aking balita ay sinasabi ko na sinasabi ni FLM na hindi po siya pumupunta ng Nueva Ecija. Kaya paano siya magkakaroon ng kasong paglabag sa karapatan pambabae, yung violations of women's and their children, no? Kaya nga ho, magandang balita po itong ating hinatid sa inyo sapagkat hindi pala siya yun. At tayo naniniwala na hindi talaga siya dahil hindi nga siya pumupunta ng Nueva Ecija. Meron palang isang Francis Marcos. At yan o sinasabi ni FLM na hindi naman patented ang apelyidong Marcos. Ayan o ngayon kung Marcos siya, kung Francis Leo Marcos siya, ayan o binigay sa kanya ng kanyang nanay. Yan o magandang balita. Ang sabi ho ng NBI, marami pang kasong kriminal ang ihahain laban dito kay anong pangalan? Norman Madusing na nagpapanggap pong Francis Leo Marcos. May mga karagdagang pang kaso. Yan. Marami pa yan eh. At inaanyayahan ho ng National Bureau of Investigation ang sino mang tao na naloko nito. Ito na yung pagkakataon ninyo.
Ha? Para maparusahan yung taong yan sa kanyang ginawang mga panloloko. O, mga kaibigan, kanina may napakinggan ako, may pinadala sa atin sa messenger. Kinakapanayam yung NBI na humuli sa kanya, yung team leader. Yung happy yata yun ng Cybercrime Division eh. Tinanong siya tungkol doon sa mga properties na kine-claim niya. Kanya raw yun. Pero, ayon sa NBI, lahat ng sinasabi niyang pag-aari niya, hindi kanya. Doon pa lang eh. Di ba talagang manloloko ito eh, manggagancho ito eh. Bakit mo sinasabi sa taong mayamang ka, ikaw may-ari nito, yung pala, binerify ng NBI ang mga records, natuklasan nila, yung sa Green Meadows na 3 bahay, hindi sa kanya. At inuupahan lang yung 3 bahay na sinasabi niya, at hindi rin siya ang umuupa. Kundi, merong isang Chinese, Bernard, ang pangalan, mga kaibigan. Yun yata yung talagang umuupa doon sa mga bahay na yon, at kaya niya lumilitaw na kaya niya ginagamit itong pinagagamit dito sa Marcos na ito sapagkat yung ding Chinese na yon isinusuka rin nung neighborhood doon sa Green Meadows. Pareho sila, mga kaibigan. Patapos, meron pa yung mga condominium, kung ano-anong property, mga sasakyan. Doon nakapangalan eh. Sa Chinese hindi sa kanya eh. Mga kaibigan. At ngayon, wag nyo nang sisihin wag nyo ilihis yung kaso, yung mga bobo, ito'y tinutukoy ko, yung mga hanggang ngayon naniniwala pa rin, kung naniniwala pa rin kayo, kawawa naman kayo. Bakit? Isipin mo, sabi niya, kapatid niya si Bongbong. Pag sinabi mong kapatid mo si Bongbong, di anak ka ni Marcos, di ba? Sabi nga yung una pa lang, di ba? Sabi ko na eh, walang anak na kabayo si Marcos. Tao, anak nun, tao. Hindi kabayo. Baya kalahin mo, pintasan ako eh, di ba? Ngayon, yung pong mga sasakyan, pinakita pala sa video yun. Sinasabi nung NBI, mga sasakyan, may Mercedes-Benz, may kung ano-ano Mustang. Ang mga papeles, hindi ho nakapangalan sa kanya. Madalit sabi, hindi sa kanya yun. Kaya siguro, malakas ang loob niya magsabi, marami akong pera, marami akong property, ito property ko. Lahat daw yun sinasabi niya, wala, sabi ng NBI. Ngayon, kung may nalalaman pa kayo, na kine-claim niyang property, sabihin niyo sa NBI at i-verify ng NBI yan. Dahil nagbi-build up na ngayon ng kaso, siguro pati ang BIR kasama na rito, mga kaibigan, iimbestigahan siya ngayon. Kasi sinabi mo mayamang ka eh. Di siyempre, aalamin kung nagbabayad ka ng buwis. Pati yung mga property sinasabi mo, titignan niya kung binabayaran mo ng buwis yan. Ang katunayan, may napanood pa ako isang video, bago siya damputin ng NBI, meron siyang binabanatan na hindi niya pinapangalanan Isang police official daw. Ang nagpapakana ng mga kaso laban sa kanya. Hindi ho totoong pinakana lang yung kasong yan. Bakit? Kasi yung mga kaso, mapapansin ninyo, matagal na sana ngayon lang nangyari yung kaso, di ba?
Kung ngayon lang merong nagreklamo sa kanya na bago siya hinuli ng NBI, kung ngayon yung reklamong yun, pwede mong sabihin ginipit lang siya. Hindi. Matagal ng kaso. Ano ibig sabihin? Pinagtataguan niya yung kaso. Meron siyang warrant of arrest. At kaya nga siya tumitira dun sa mga lugar na yon, katulad sa Green Meadows, iniisip niya hindi siya agad mahuhuli. Nagalit sa kanya yung neighborhood dun eh. Yung palang neighborhood dun, hindi niya nalalaman kasi nga, mukha kang squatter sa totoo lang, hindi ka mukhang mayaman, di ba? Yung asta mo pa lang eh. Hindi lang sa pagmumukha eh. Pati yung kilos, pananalita mo, hindi ganyan ang ugali ng perang o ng taong merong pera. Oh, ngayon, yung neighborhood doon, lingid sa kanyang kaalaman, meron silang group chat. Nag-uusap-usap yung mga yan. Oh. Yung pala sila, dati na silang mga tumutulong sila sa mga frontliner nung nagkaroon ng pandemic. Akalain mo, bigla sumulpot ito. At kinantsawan yung neighborhood doon, hinamon niya. Na magbigay daw siya raw, namimigay ng bigas. Hindi naman totoo eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba katulad yung kay Isko Moreno? Sinasabi niya, pinadala niya ng daan-daan sako ng bigas. Yung pala eh, 10 sako lang daw. Yung sinabi ni Isko, 10 sako. At ang problema ito hindi yata nakarating talaga yun. Oh, meron ako napanood na video eh. Galit na galit sa kanya yung tao eh. Mga kaibigan eh. Tumawag lang yata sila, yung grupo niya, sa opisina ni Isko Moreno para sabihin magdo-donate ng ganito karaming bigas. Nung tinanong, nung nalaman na magpapadala siya, may nagtanong, tinanong dumating na ba yung bigas na padala ni Marcos? Hindi, wala pa naman pero may pangako magpapadala. Pero wala pa. Ang madalit sabi, walang pinadala. Yung binabasa pala ni Isko Moreno, mga kaibigan, mga pledges lang yun. Wala pang yun, wala pang katotohanang natanggap na nila. Yung mga pinasalamatan ni Isko Moreno, na nakasama yung pangalan niya ron. At binanggit nga, ilang kilo lang pala yung pinadala niya. Mga kaibigan. Last pong nakita si Francis Leo Marcos po, July 3, 2019, birthday po ni Mrs. Marcos. Diyan po kung saan po maraming nalason sa Inares Sports Complex. Ano po yun, may gitsang taon na po yun. Hanggang ngayon, ni telepono po, hindi ko nakakausap si Francis. So, bakit po ngayon, masyado po, porque nananahimik ako, binabash po ako ng iba kong mga kapwa ko, Marcos loyalist. Nakala, porque nakatahimik po ako, akala po ay kinakampihan ko si Francis o kasabwat ako ni Francis sa mga kalokohan ni Francis. Ano man po mga kalokohan ni Francis, wala po akong alam doon dahil si Francis po, naging mabuti po siya sa akin. Hindi niya po ako niloko, wala po siyang hiningin pera sa akin. So, yung mga nagsasabi na niloko sila ni Francis, dapat po sila ang lumabas. Sila po ang magsalita. Sila po ang magdemanda. Yun po. Kung mali po yung may mga mali po si Francis, ano po, sila pong nagdemanda, sila po lumabas. Ang kinainis ko po, alam niyo po ba, dinadamay daw po ako, idadamay daw po ako doon sa reklamo, dito sa NBI at sa CIDG. Sabi po ng kaibigan ko na si Charito Pimentel, nandun daw yung pangalan nila, pati daw ako kasama. So, di ba nakakabwisit po yung mga ganyan? Ano pong kinalaman ko sa ganyan? Tapos, yung asawa ni Colonel Mendoza, si Efa, Leonor Anonuevo, pag-start pa lang po ng lockdown, nagsabi na po siya sa akin, nagpapasama po siya sa akin kay Francis, nasisingilin daw po niya dahil kasi daw niloko po siya ng 25 million pesos. So, ako naman po, syempre, kung mali naman po, mali, sabi ko naman po, halos araw-araw po, kinukulit ako ni Epa, nung asawa ni Colonel Mendoza, napuntahan namin si Francis sa Green Meadows. Kaya lang po nga, lockdown, kaya sabi ko sa kaibigan ko,
After na lang kami ng lockdown pumunta. Yun po. Siguro hindi na siya nakatiis. Ayun po, nag-ano na po siya sa, ano tawag yan, nag-YouTube na po siya. At least sa kanya na po nanggaling yung mga problema nila ni Francis. Kasi po ako talaga po, wala pong niloko sa akin si Francis. Hindi niya po ako ginawa ng masama na pwede po ako magalit. Kaya wala po akong masabing masama talaga kay Francis. So, paano po ako magagalit kay Francis? Naging mabait po sa akin si Francis. Di ba po, kayo po lumagay sa katayuan ko. Grabe po yung isang Marcos loyalist, si Jack Pati po. Masyado po akong binabastos niyang gago na yan. Ako po mabait na tao pero hindi po ako bobo. Ako po yung dating broadcaster. Dati po ako naging radio announcer, pero hindi po akong buraot. Katulad ng ginagawa sa akin ng gago na yan na si Jack Pati. Tignan nyo yung Jack Pati na yan ha. Binabastos po ako, nilalait po ako. Kung talagang matapang ka, Jack Pati, labas mo yung tunay mong pagkatao, huhubarang kita, tandaan mo yan. Naka-screenshot lahat ng mga paninira mo sa akin, lahat ng pang-aalipusta mo sa akin, panlalait mo sa akin. At may kausap na rin akong lawyer. At dun sa mga nagsasabi na kasama daw ako, damay daw ako dun kay Francis, ito lang po masasabi ko po sa inyo. Ako po mabait na tao, pero hindi po ako tanga. Alam ko po ang batas. Pwede po kayo basta mag-akusa sa tao, pero kailangan po may ebidensya kayo. Dahil pag hindi po, wala kang ebidensya, babalikan ko po kayo, tandaan niyo po yan. At ikaw, Jack Pati, bastos ka, gago ka, tandaan mo, matapos lang ang lockdown, hahabulin kita. Tandaan mo yan, gago ka. Bastos po, binabastos po ko. Alam niyo po ba ginawa sa akin ng Jack Pati na yan? Tapos may mga babae pang mga nakikisawsaw na nambabastos din sa akin. Alam niyo ba yung mga babae na yun? Ang papangit naman po. Grabe kung laitin po ako, pero pangit po. Alam niyo po ba karamihan po ng mga babaeng naninira sa akin, mga pangit po sila. Kaya hindi ko na lang po pinapansin. Ibig po sabihin kasi talagang inggit lang po umiiral sa kanila. Kasi po ako wala po akong ginagawang masama sa kapwa ko. Puro pagtulong po, paggawa po na mabuti ang iniisip ko. Ngayon, yung mga tao pong naninira sa akin, mga ano lang po yan, maliwanag po na mga inggit po yan. At kala nila, basta-basta na lang nila ako idadamay sa problema nila kay Francis Leo Marcos. Kung ano man ang problema nyo kay Francis, wala akong pakialam doon. Si Francis, naging mabuti kong kaibigan. Hindi ko alam ang mga lakad niya. Kaya wag niyo ako idadamay. Dahil huling kita ko pa kay Francis, July 3, 2019, birthday ni First Lady Imelda Marcos. Nakita ko siya doon. Nag-selfie pa kami. At yun nga, huling kita. Ni tawag, ni telepono, hindi po kami nag-uusap ni Francis. Ang dami-dami pong nagme-message sa akin, nangihingi ng bigas. Hingi ko daw sila kay Francis ng bigas. Alam niyo po, sinasabi ko na lang sa kanila na dumiretso na sila kay Francis. Kasi nga, wala po akong contact na kay Francis. At mga iba na nagme-message po sila sa akin. Nagsasabi sila ng mga masama kay Francis. Ang sinasagot ko na lang po sa kanila na total crisis naman. Sabi ko, crisis buong mundo. Hayaan na lang nila munang tumulong si Francis. At nakakatulong naman yung tao sa maraming tao. Ngayon, after ng lockdown, kung may ikakaso sila, ipahuli nila. 'Di ba? Ipahuli po nila. O kaya ipakulong nila kung meron sila ikakaso. At yung may mga sinasabi na may niloko sila ni Francis, sila po ang magsalita, sila ang magdemanda, sila ang lumabas. Dahil sa akin po, wala pong ginawang masama si Francis. Naging mabuti po siya sa aking kaibigan, kaya wala po akong masabi. Sa'yo, Francis, kung nakikinig ka, mabuhay ka. At thank you sa pagtulong mo sa mga kababayan nating mahihirap. Alam nyo, kahit ganyan po si Francis, hinangaan ko siya kasi marami po siyang tinutulungan. Kung meron naman po siyang mga nagawa na pagkakamali sa buhay niya, syempre naman po ay lahat po tayo deserve a second chance. Meron naman pong chance na magbagong buhay ang tao. Malay nyo naman, yung mga nagawa ni Francis, syempre, malay nyo naman kung pinagsisihan niya o nagkamali siya talaga, wag natin siya masyado i-judge. Bahala na ang batas sa kanya kung talaga nagkasala siya. Basta ako po kasi hindi po ako mahilig mag-lait o mag-husga ng kapwa ko. Kung saan po ang tama, doon lang ako. Mabait po akong tao, pero gago rin po ako sa mga gago sa akin. Kaya ikaw, Jack Pati, gago ka, hahabulin kita after ng lockdown. Grabe po mga pambabastos ginagawa sa akin yan.
Alam niyo po ba yung aking tarpaulin nung ako'y tumakbo pong mayor ng Manila? Yung tarpaulin ko po na may nakalagay po na vote for mayor, Cecil Salvador po, ano? Parang ganito po, pakita ko po. Ito po. Ganito po yung tarpaulin ko po, ganito po. Tapos po, ang Gagon Jack Patty na yan, nilalagyan niya po ng masamang salita. Masamang salita po. Bastos po. Bakit? At nilalait niya po ang pagtakbo ko bilang mayora ng Manila. Bakit? Ano bang masama na maghangad ako maglingkod para sa bayan natin? Karapatan ng kahit sinong Pilipino na tumakbo sa anumang posisyon na alam niya na kaya naman niya. At bakit? Kala mo ba Jack Patty, buraot akong katulad mo? Dati kong broadcaster, announcer. Hindi ako magiging broadcaster, journalist kung bobo akong katulad mo. Gago ka. At ako, nagbablogger ako, kaya kung sino-sino mga grupo o mga tao nag-i-invite sa akin. Si Francis, kaya lang po niya ako ini-invite kasi, gusto niya, ilalive ko siya. Yun ngang huling invite sa akin ni Francis last February. May event sila, humanitarian sa Cagayan. Doon po yan sa may Cagayan po, humanitarian sila doon. Guest niya doon si Attorney Glenn Chong at po si Senator Amy Marcos, sabi niya sa akin. Kaya lang po, malayo, hindi pa ako pumunta. Saka that time, may kasabay po na event po sa, Aberdeen Court, na sabi ng organizer, baka dumating daw si BBM doon. Yun po. Kaya mas priority ko na lang yung nandito sa malapit, kesa po sa malayo. At nakausap ko pa nga nun si Attorney Glenn Chong, dahil magkatabi pala sila ni Attorney Glenn Chong, kasi kasama nga si Attorney Glenn Chong sasama dun sa Cagayan. At nakita ko nga yung post nila, nakasama si Attorney Glenn Chong. At gusto ko palang magpasalamat kay Attorney Glenn Chong dahil napakabuti po niya talagang na kaibigan, napakabait po niya. Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn Chong, pasensya ka na, sabi mo sa akin, manahimik lang ako. Hindi ako nakatiis. Binabastos po ako na wala ka namang ginagawang masama sa kapwa mo. Gago yung Blackjack Patty na yan. Tandaan nyo, after ng lockdown, uhubaran natin yung gago na yan. At sa lahat-lahat po ng mga bumabatikos po kay may Francis Leo Marcos, okay lang po bumatikos kayo kung ano po gusto nyo sabihin doon sa tao. Pero wag po kayo nagdadamay ng mga taong matitino na wala naman pong kinalaman sa issue. At saka si Francis, tao din po yan. Sobra-sobra na nga halos hindi na humakain ng aso minsan mga pinagsasabi nyo doon sa tao eh. Sana naman wag naman masyado nyo inaano din yung tao. May batas naman tayo mayroon tayong korte, meron tayong, pwede naman siyang hulihin kung ano mga kaso niya. Hindi yung masyado nyo siyang binabasto sa social media, masyado nyo inaano yung tao. Grabe. At kung may issue kayo kay Francis, huwag kayo nagdadamay ng tao. Dahil July 3, 2019 ko pa nakita si Francis, telephone calls, wala kami. Kaya yung sinasabi nyo, nadamay din ako, idadamay din ako, mag-ingat-ingat po kayo, huwag kayo padalos-dalos, baka kayo po ang buweltahan ko, kayo po ang balikan ko. Dahil ako po, hindi na bobo, mabait lang po ako, pero hindi po ako bobo, alam ko rin po ang batas. Hindi naman po na maghusga tayo sa kapwa natin, madali po tayong magbintang, madali po tayong basta magkaso-kaso, pero sana mayroon po tayong ebidensya. Kasi kahit anong po sa korte, hinahanap po ang ebidensya. Hindi pwede kayo na basta-basta na lang magkakaso sa tao nang walang ebidensya. Katulad ko po, bakit ako tatakot? Kaya lang po, ayoko po nang babastusin ako na ganyan na madadamay daw ako. Anong kinalaman ko sa kaso ni Francis? Anong kinalaman ko sa mga ginawa niya? Yung tao naging mabuti sa akin. Anong masasabi kong masama kay Francis? Tahimik ako, gusto niyo magsasalita ako ng masama. Anong sasabihin kong masama kay Francis? Naging mabuti siyang kaibigan sa akin. Kaya sana yung mga tao dyan, wag po kayo masyado mapaghusga sa kapwa nyo. At least kahit sasabihin nyo na ganun si Francis, at least maraming natulungan, lalo na ngayon na panahon ng epidemya po, crisis po tayo. After po ng lockdown, pahuli nyo po siya, idemanda nyo kung gusto nyo po, kung may ikakaso po kayo sa kanya. Basta wag na lang po kayo magdamay ng mga taong matitino, taong mga tahimik na katulad ko po.